Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang huling kabanata ng Leviticus at ang magbabahagi ng salita ay si Pastor Tim. Sa chapter 26 ay nabasa po natin ang pangako ng Diyos dahil matapos ang mga pamantayan na inilagay ng Diyos mula chapter 1 hanggang 25, sa 26 ay ibinahagi doon ng Panginoon ang kanyang pagpapala at maging mga sumpa na kanyang igagawad kung ang mga Israelita ay susunod o hindi susunod sa kanyang mga pamantayan. Dito sinasabi po niya na hanggat naroon ang pagsunod sa kanyang mandato, naroon ang pagpapala ng kapayapaan, ng kasaganaan, ng probisyon, ngunit kung hindi ay naroon din naman ang mga sumpa o kaya pagpaparusa. Kaya naman mapapansin po natin dito na ang ugnayan sa Panginoon ay maaari pong magkaroon ng mga pagpapala o kaya hindi. Sa unang bahagi ay naroon po ang pangako ng Diyos. Dahil ang Diyos ay napakaseryoso pagdating sa pagsunod ng tao ng kanyang mga pamantayan. Sa ika-27 kabanata naman, dito tao naman ang lumilikha ng pangako sa Panginoon. Sa 26, Panginoon ang mayroong pangako sa mga Israelita, at sa 27 ay kung ano naman po ang dapat na gawin ng mga Israelita bilang tugon sa Panginoon. Madalas ang pagtugon na itinabanggit po dito ay bilang paghingi ng tulong sa Diyos. Halimbawa, kung ang isang tao ay na-trap sa isang gusali, pagkatapos magsisimula siyang manalangin sa Diyos, Panginoon, sana merong sumalba sa akin, pagkatapos merong darating na hiwalang sasalba sa kanya. Madalas ang tao ay gumagawa ng mga pangako dito, Panginoon, naisalba ako, kaya magbibigay ako ng ganitong halaga, ibibigay ko ang ganitong uri ng serbisyo, bla bla bla. O kaya meron din namang mga tao na nagsasabi na, Panginoon, pagpalain mo lamang ako at ibibigay ko ang lahat ng mayroon ako. Ako'y maglilingkod sa iyo. Ito po ay hindi lamang sa aspeto ng relihiyon, kundi nakikita din po natin madalas sa iba't ibang mga kultura at tradisyon. Ito po ay natural sa tao. Dahil sa pagharap po natin ng kamatayan o kaya ng kahit anumang uri ng aksidente, ginagamit po natin ang ating sariling buhay upang lumikha ng panata. Sa Biblia, makikita po natin ang positibo at negatibong uri ng panata. Halimbawa si Hana, nang siya ay baog, ngunit siya ay nanalangin sa Diyos, Panginoon, pagkalooban mo lang ako ng anak at aking kakaloob sa iyo ang aking anak. Ang aking anak ay maglilingkod sa iyo sa iyong santuario. Kaya naman si Samuel ay naging Nazirita.
At siya nga ay pinagkaloob sa Diyos upang maglingkod. Ito po ay positibong halimbawa ng panata dahil naroon ang totoong katapatan ni Hana sa Panginoon. Dahil sino mag-aakala na ang katulad ni Samuel na 2 taon o 3 taong gulang lamang ay kanya pong ipinagkaloob upang maglingkod sa Panginoon. Ngunit si Hana, mahal na mahal po niya ang Panginoon, kaya talagang pinanghawakan at pinaniwalaan niya ang pangako na ang kanyang anak ay maalagaan mabuti. Ngunit kung tutuusin, may mga ilang tao din na gumagawa ng ganitong uri ng panata ngunit hindi po nila ito magawa. Sinasabi lamang, ngunit hindi isinasagawa. Isa pang halimbawa ay si Jephthah na siya ay gumawa ng pangako na kung sino mang una niyang makikita ay siyang ipagkakaloob sa Diyos. Dahil ang gusto niya lamang ay ang manalo sa digmaan, kaya naman kanyang binanggit na sino mang makikita niya sa kanyang pagbabalik ay kanyang iaalay sa Diyos at ang kanyang naiaalay ang kanyang anak. Ngunit ngayon, dito po sa kabanatang ito, ang itinuturo ng Diyos sa mga Israelita ay ang magkaroon po sila ng banal na takot sa Diyos. Ipinagkakaloob ng Diyos ang 100 tungo sa habag at biyaya niya. Maaaring hindi mapagkaloob ng tao ang kanyang buhay, ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng mga halimbawa katulad ng mga handog na maaari po nilang ipagkaloob bilang panata. Bukod sa habag at biyaya ng Diyos, makikita din po natin ang likas na kahinaan ng tao. Madalas sa mga panata, ang mga kahilingan ay ginagawa po natin sa mga espesyal na okasyon, ngunit katulad po ng panalangin na handa po tayo maglingkod sa Panginoon, o pagsasabi na, Panginoon, nangangako ako na mag-evangelize o kaya maging cell leader, o kaya na nangangako na papatawarin ang aking mga magulang, o kaya pinapangako na basahin ang Biblia ng seryoso, o kaya magkaroon ng panahon, 15 minutes na pananalangin. Ang lahat po ng ito ay mga halimbawa sa atin pong pang-araw-araw na buhay. Ngunit madalas may mga taong gumagawa ng ganitong panata pero pagkatapos ng 3 minutes ay kinakalimutan na ito. Ngunit ngayon sa kabanatang ito pinapaalala po sa atin na ang pagpapala po ng Diyos para po sa atin ay kanya pong seryosong ginagawa. Dahil ang gusto niya ay mapagpala po tayo at paano makakapasok ang pagpapalang ito sa ating buhay. Ngunit sa kabaligtaran, sa paggawa po natin ng mga panatang ito, pangakong ito, madalas ay isinasawalang bahala po natin ito.
Kaya naman po ngayon sa kabanatang ito, sa ating pagbabasa nito, ang tema, ipagkaloob ang sarili ng may katapatan. Hahatiin po natin ito mula verse 1 hanggang 3. Pagtubos ng tao, pagtubos maging ng mga pinapastol na hayop. Sunod, verse 14 hanggang 25, ang pagtubos ng mga tirahan at lupa o kaya assets. Halimbawa, kung ang iyong anak ay maikakasal, dapat na matubos ang mga assets na iyon. At mayroon pong mga pamantayan na maaari po nilang gamitin o kaya gawing batayan sa pagtubos. 26 hanggang matapos ay tungkol naman po sa pera. Mga handog na ipinagkaloob o kaya pera na ipinagkaloob at kung paano ito tubusin. Unang bahagi ay tungkol po sa kung lalaki at babae at kung ilang pirasong pilak ang gagamitin. Kung isang tao ay inihandog sa Panginoon bilang pagtupad sa isang panatang, taong iyon ay maaari pang matubos sa panatang iyon. Kung babayaran niya ng pilak, ang kanyang halaga ay kinakailangang ayon sa bigat ng pilak sa timbangang ginagamit ng mga pari. Sa edad na 1 buwan hanggang 4 na taon, edad na 5 hanggang 19 na taon, edad na 20 hanggang 59 na taon, edad na 60 hanggang at pataas, nabanggit po ang mga bilang ng pilak. Ang halaga ay nagbabago, depende kung lalaki o kaya babae, at maging sa edad. Ang mga ito ay hindi po representasyon ng halaga ng tao na sinasabi na mas mahal ang lalaki kaysa sa babae, hindi po ganito. Kundi dahil ang ginagawa po ng mga pangari ay madalas na may kinakailangan po ng pagtatrabaho ng maraming mga tao. Kung kaya naman, kinakailangan ng mas maraming lalaki, kung kaya mas malaki ang halaga na ipinapatong sa kanila.
Ang 50 shekels of silver o kaya um, 50 shekels of silver o kaya 5 pirasong pilak ay napakataas na halaga. Kung isang tao ay kaya pong maghandog ng 5 pirasong pilak, kailangan po niya ng 4 hanggang 5 taon na pagtatrabaho upang makalikom ng ganitong halaga. Sa Tagalog Bible ay 5 pirasong pilak, ito po ay equal sa 50 shekels. Ibig sabihin, isang 1 shekel ay 10 shekels ay 1 pirasong pilak. Sa mga halaga pong ito, ang pinapakita ay hindi ang pagbili, bagkus ay ang pagtubos. Sa chapter 27, mababasa po natin ang salitang pagtubos ng maraming beses, 30 beses. Ipinapakita po nito na sa assets man, sa tao, sa lupa, sa hayop, naroon ang pagtutubos. Ang pagtubos ay ang pagbawi. Kung ipinagkakalob ng amo ang pag-aari ng kanyang ari-arian sa Panginoon, kailangan pong gamitin ang mga halagang ito o ang mga pilak na ito upang matubos ang kanilang dating ari-arian. Dito makikita po verse 27 at 28. Nabanggit po dito ang mga handog na panghabang buhay na hindi po maaaring matubos o kaya mabawi pa. Sabi dito, ang anumang bagay na lubusang itinaga sa Panginoon na hindi na maaaring pagbili o tubusin, maging ito'y tao, hayop o lupaing minana, dahil iyon ay sa Panginoon na. At isa pang nabanggit po dito ay ang pagbibigay ng ikapu. Hindi po ito panghabay buhay na kaloob, ngunit ang tao, kung kagusto niya pong tubusin ito, ay mas malaki pa ang halaga na kanyang dapat na ibigay. Sinasabi po dito na mula sa orihinal na halaga ay dapat na magdagdag ng 5 bahagi pa, dahil ang mga ikapu ay talagang para sa Diyos. Ito ay nagtuturo po sa atin na dapat nating makita na ang lahat ay mula sa Panginoon. At ang ikapu, ang pagbibigay ng ikapu, ay pagsasabi na ang mga bagay nga na ito ay mula sa Panginoon. Atin lamang pong ibinibigay kung ano ang karapat-dapat para sa Panginoon. Kaya naman po sa atin pong pagbibigay
O kaya'y sa atin pong pagtatrabaho marahil naiisip po ba natin na ang lahat ng ito ay mula sa Panginoon? At kung ganito nga po ang konseptong mayroon tayo, ay maluwag po sa atin ang magbigay ng may katapatan sa Panginoon. Kahapon ay may mga kausap akong mga kabataan tungkol sa pagbibigay ng ikapu, ang konsepto ng 1/10 o kanang ikapu. Napag-usapan po namin ang pagkakaroon ng ownership, pag-aari. Kung ang pera ba na mayroon kami ay mula sa Panginoon o mula sa amin. Dahil ang konsepto po ng pagbibigay ng handog ay mayroon pong malaking impluensya sa ating pong mga kabataan. Dahil mula sa kabataan, sa pagtuloy nilang paglaki, madalas iniisip nila na sa kanilang pagsisigasig sa pagtatrabaho, magkakaroon sila ng kanilang sariling pera. Ngunit kung tutuusin, ang ika-10 bahagi ng bawat po nating nalilikom ay dapat na para sa Panginoon. Ito ay pag-aari ng Panginoon, ngunit madalas dahil sa konsepto ng mundo, madalas ay naiimpluwensyahan po tayo na ako ang nagtrabaho para sa perang ito. Akin dapat ang perang ito. Ngunit pagdating po sa konsepto ng ikapu, ang lahat po ng meron po tayo ay mula sa Panginoon. Ang biyaya ng pagkakaroon ng trabaho ay mula po sa mula pa po sa libro ng Genesis. Ito po ang habag at biyaya ng Panginoon para pa po sa atin. Dapat po sanang maging pagpapala ang mga trabaho, ngunit ngayon katulad po sa Babylon, para po ba itong pang-aalipin? Ngunit ngayon, naniniwala na po tayo sa Panginoon at naniniwala din na bawat trabaho, bawat pera, bawat nalilikom natin ay mula sa Panginoon. Ang mga Israelita, dapat nilang maunawaan na ang lahat ng mayroon sila ay mula sa Panginoon at ang kanilang pagbibigay ng ikapu ay resonableng paghahandog sa Kanya. Kaya naman kung ang isang tao ay gusto po niyang bawiin o kaya tubusin ang kanyang ibinigay ng mga ikapu, dapat po siyang magbigay ng mas malaki pang handog. Hanggang sa huling bersikulo ng kabanatang ito, itinuturo po ng Panginoon na dapat po tayo maging seryoso sa ating panata at pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Dahil maging ang Diyos, seryoso po niya tayong tinitignan. Kanya pong pinangahawakan ang kanyang mga panata, ang kanya din pangako at maging panuntunan. Ganito po ang uri ng pagtrato ng Diyos sa atin. Ngayon, tinitingnan po natin ang buod ng buong Leviticus, na para po bang ang Leviticus ay punong-puno ng iba't ibang mga pamantayan, iba't ibang mga batas, pagkatapos ay mayroong napakalaking batas o kaya panuntunan na nabangkit. Ngunit, sa atin po ngayon, ang dapat po nating siyasatin ay kung ang atin po bang buhay ay tunay na nakabukod para sa Panginoon. Dito, tungkol po ito sa pera, ngunit sa mga naunang kabanata tungkol sa sexual relation, pakikipag-ugnayan sa asawa, sa kapitbahay, ang atin pong mga handog. Ang lahat po ng mga ito, sa likod po nito ay ang konsepto ng pagiging tunay na nabukod at napili para sa Panginoon. Kailangan po natin ang mga pamantayan na ito upang maisuko ang mga pagpapahalaga na itinuro ng mundo o worldly values. Dito sa chapter 27, ang itinuturo po sa atin ay maging seryoso po tayo sa pagharap, pag-ako ng mga panata na atin pong ginagawa sa Panginoon.
Dapat po nating siyasatin ang ating mga buhay. Tayo po ay manalangin sa Diyos na magkaroon po tayo ng puso na talagang seryoso para sa Panginoon upang tayo ay maibukod at tunay na mamuhay ayon sa kanyang uri ng kabanalan at sa kanyang kaharian ay maging tunay na banal. Tayo po ay pinili ng Diyos upang maging banal na pari. Panghawakan po natin ang pagkakakilanlan na ito. At ngayon ay mayroon po tayong evangelistic team na kailangang ipanalangin. Narito po ang ating curator team na tutulong sa pananalangin sa kanila. Sa ngalan ng Panginoong Yesus, sa kanila pong pagpunta sa prayer walk, ay naroon ang kalasag na nagmumula sa Panginoon at nang sila'y masama ng Panginoon sa kanilang paglalakbay, sa kanila pong pagbabahagi ng salita ng Diyos. Sa kanila pong pagsuot ng kalasag na ito, magkakaroon sila ng otoridad na pagpalain ng lupang ito at saan man sila magpunta. Ang puso ng bawat tao ng kanilang makakausap ay talagang dudulog sa Panginoon. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, Amen. Mga kapatid, tayo po ay tumayo at sabihin natin sa Kanya, Panginoon, kami ay dumudulog sa iyo dahil tinubos mo ang amin pong mga buhay. Narito kaming nagnanais na ipagkaloob ang amin pong buhay at ang lahat sa amin. Ito ay habag at biyaya na nagbumula sa iyo. Diyos amang nasa langit, kami ay dumudulog sa iyo
Sa amin pong mga buhay, kami po ay nagbibigay pasasalamat. Noon, O Diyos, kami ay puno ng kahinaan at kami ay kinapos ng kaaway, ngunit Panginoon, tinubos mo ang amin pong mga buhay. At ngayon, amin pong itinataas ang aming mga boses at kami ay nagpapasalamat sa iyo. Panginoon, maraming salamat. Kami po ay di karapat-dapat, ngunit minahal mo kami. Hindi mo lamang kami minahal, kundi maging din po ang aming pamilya. At maaring noon, O Diyos, kami ay nagkasala, ngunit naroon pa rin ang iyong pag-ibig para sa amin. Iyong tinutubos ang aming mga buhay. Kami ay nagpapasalamat sa iyo. Pinupuri ka namin, O Jesus. Panginoong Yesus, nang ang buhay po namin ay nasa kadiliman pa lamang, ngunit ayon sa aming pangalan, O Diyos, ay tinawag mo kami, ginamit mo ang iyong buhay upang matubos kami. Kami ay iyong tinubos upang magkaroon kami ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, maaari po tayong magkaroon ng panahon ng pananahimik at atin pong idulog sa Diyos kung ano man pong uri o kaya aspeto ng atin pong buhay ang nais po nating matubos ng Diyos. Maaaring ugnayan sa ating pamilya, ugnayan sa ating mga anak, ugnayan sa ating asawa, o kaya ang atin pong kalusugan. Ano mang bahagi ng atin pong buhay, naway dumating ang banal na Espiritu at tulungan po tayo. Panginoong Yesus, pangunahan mo kami. Ang sakripisyo na iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, iyong sinabi na tinapos mo na ang lahat at kami ay iyong tinubos na ng lubusan. Panginoon, ang amin pong buhay, ang bawat bahagi ng aming buhay ay para sa iyo at kabilang sa iyo. Panginoon, naway kilalanin namin ang bawat aspeto ng aming buhay ay para sa iyo. Aling aspeto ng aming buhay ang nakatali pa rin, nakagapos sa kadiliman, sa kasalanan. Ngunit Panginoon, ngayon nais mo kaming matubos. Mga kapatid, maaaring inudyok na ng Panginoon sa inyo kung aling bahagi ng inyong buhay ang dapat niyang matubos. Maaari po tayong maghanap ng kapareha at atin pong ibahagi kung aling bahagi ng ating buhay ang kailangan pang itubos ng Panginoon at nangangailangan ng kalayaan na nagmumula sa Kanya.
Naway ang lahat po sa atin ay pumasok sa diwa ng panalangin, mga bahagi ng ating buhay na dapat na matubos ng Diyos. Naway ang kapangyarihan ng Diyos ay patuloy na manahan sa atin pong mga buhay. Tayo po ay manalangin, isuko ang lahat sa Diyos, dahil tanging Diyos ang makapagtutubos sa atin. Tanging ang pananampalataya at ang kapangyarihan na nagmumula sa Diyos ang makakatulong sa atin. Mga kapatid, tayo po ay tumayo at sabihin po natin sa Panginoon, Panginoon, kailangan namin ang iyong pagtubos. Madalas, O Diyos, ang nakikita ng aming mga mata ay mga paghihirap. Wala kaming sapat na pananampalataya, ngunit Panginoon, narito kami nananalangin sa iyo na hindi lamang kami nakatingin sa amin pong mga paghihirap. Naway tubusin mo ang amin pong mga buhay. Magkakaroon kami ng self-control. Madalas ay tinitignan lamang po namin ang aming mga puso, ang aming nais, pagiging pagpapalala po. Ngunit Panginoon, naway tulungan mo kami na magkaroon ng maayos na ugnayan sa iyo, maging sa amin pong kapwa. Panginoon, tulungan mo kami. Panginoon, gamitin mo ang iyong ginagamit ng Diyos ang kanyang banal na dugo upang tayo po ay matubos. Ang bawat bahagi po ng ating buhay ay karapat-dapat na matubos. Nais ng Diyos na atin pong matanggap ang mga pagpapala na nagmumula sa Kanya. Ngunit may mga pagkakataon na hindi po natin matanggap ito dahil sa mga kakulangan na mayroon po tayo, kahinaan na mayroon tayo, katulad ng pagbibigay ng ikapu. Sa atin pong mga buhay, ano pong bahagi ng ating buhay ang hindi pa natin maipagkaloob sa Diyos, hindi maisuko sa Diyos? Tayo po ay tumulog sa Kanya. Hilingin ang pag-ibig ng Diyos na pumuno sa atin, upang ang pag-ibig na ito ang patuloy na pumuno sa atin at siyang mag-umapaw sa atin pong mga buhay. Ang nais ng Diyos ay magkaroon po tayo ng pagpapala sa atin pong mga buhay
Anong bahagi ng ating buhay ang hindi pa po natin maisuko sa Diyos, hindi natin maipagkaloob sa Kanya? Kung kayo po ay inuudyok ng banal na espiritu, maaari po kayong maupo at inyong sabihin sa Panginoon, Panginoon, ito ang kahinaan na mayroon ako. Ito ang bahagi ng aking buhay na hindi ko magawa. Nais ko, O Diyos, na punuin mo ko. Panginoon, alam kong ikaw ay higit pang mas mahalaga kaysa sa anumang bagay. Tulungan mo ako, Diyos, na matubos. Maaring ikaw ay tinatawag ng Diyos upang maglingkod full-time. Iyo pong siyasatin ang iyong puso, dumulog sa Panginoon. Banal na Espiritu, naway magliwanag ka sa amin pong mga buhay upang kami ay makadulog sa iyo, tunay na makadulog sa iyo. Naway siyasatin mo ang aming mga puso, ang amin pong pag-ugali. Hindi sa kalooban mo, O Diyos, na kunin ang mga material na bagay sa amin pong buhay, bagkus ang nais mo, O Diyos, ay magkaroon kami ng tapat at dalisay na ugnayan sa iyo dahil ito ang pinakamahalaga sa lahat. Ang iyong pinakanais, O Diyos, ay ang maging kompleto kami sa iyo. Ngunit madalas, O Diyos, ang iniisip namin ay mayroon kami ang mayroong karapatan sa aming sariling pera, sa aming sariling oras. Ngunit Panginoon, isinusuko namin ang lahat sa iyo. Ikaw ang Diyos na siyang nangunguna sa amin at ang lahat ay nagmumula sa iyo. Maaring sa paglaki namin, O Diyos, madalas ay takot na takot kami na mawalan. Takot na maiwan ng iba, kaya naman takot na takot kami. At punong-puno ng pangamba, ngunit O Diyos, naway manahan at kumilos ka sa aming buhay. Mga kapatid, tayo po ay manalangin sa Diyos, ipanalangin ang ating puso magkaroon ng banal na takot sa Diyos. Ating pong sampalatayanan na siya ang ating hari, siya ang ating Panginoon, hindi na po tayo alipin ng kadiliman, alipin ng kaaway, bagkus tayo ay kabahagi na ng Diyos. Tayo po ay magkaroon ng puso na mayroong banal na takot sa Diyos. Ang lahat ay mula sa Panginoon. Panginoon, ngaway ipagkaloob mo ang iyong kaligtasan at pagtupos sa amin, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming hari. Panginoon, ikaw ay aming kinakatakutan ng mayroong banal na takot at pinupuri. Panginoon, amin pong ipinagkakaloob ang aming buhay sa iyo. Panginoon, kami ay naritong nagsusuko ng lahat sa iyo.
Tayo po ay tumanggap ng pagpapala. Diyos amang nasa langit, kami ay dumudulog sa iyo. Lahat ng nakikinig on-site at online, amin po silang pinapanalangin sa ngalan ng Panginoong Hesus. Kayo ay aking pinagpapala na sa lumang tipan, ang mga tao ay nanalangin na naroon ang iba't ibang halaga sa pagdating sa pagtutubos, ngunit ang pagtutubos natin ay hindi po ayon sa halaga ng pera. Ngunit tayo po ay kanyang tinubos mula sa atin pong kasalanan, sa ating kawalan ng pag-asa, sa atin pong kalungkutan, sa ating depresyon. Ginamit ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay, ang kanyang sariling dugo upang matubos tayo, dahil sa kanyang paningin tayo po ay higit na mahalaga kaysa sa anumang bagay. Kaya naman sa ngalan ng Panginoong Hesus, kayo ay aking pinagpapala na kung paano kayo pinapahalagahan ng Diyos ayon sa kanyang perspektibo, ang kanyang panuntunan sa pagtingin sa inyo. Kayo ay aking pinagpapala ngayong umaga. Sinasabi ng kanyang salita na kahit anumang ipinagkaloob sa Diyos, maaring pera, kayamanan, o kaya mga bagay-bagay, lahat ng ito ay dapat na maging banal sa harap ng Diyos. Kaya naman sa ngalan ng Panginoong Hesus, lahat ng iyong ginagawa, lahat ng inyong sinasabi, kayo ay magiging kinatawan ng Diyos. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, kayo ay aking pinagpapala ang lahat ng mayroon sa inyo, dahil kay inyong minamahal ang Panginoon. Kayo ay matutubos. Ang lahat sa iyong buhay, maging ay iyong pakikipag-ugnayan, relasyon sa tao ay nagmumula sa Panginoon. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, kayo ay aking pinagpapala dahil ang inyong buhay ay para sa Panginoon at naroon ang inyong patuloy na pagkakaloob sa Panginoon. Ang lahat ng nasa iyong buhay ay para sa Kanya. Narito tayong ginagamit ang ating buhay upang ipakita ang kalwalhatian ng Diyos. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, kayo ay aking pinagpapala. Maaring sa inyong nakaraan ay inyo nang ipinalangin sa Diyos ang ilang mga kahilingan, ngunit hindi nyo pa ito natatanggap. Ngunit ngayon, sinasabi ng Panginoon, kailangan mo lamang gawin kung ano man ang kanyang ipinapagawa. Mahal ka ng Panginoon at kanyang kang bibigyan ng higit pang mga himala sa iyong buhay. Ano mang iyong hiniling sa Kanya ay Kanyang ipagkakaloob sa iyo. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, kayo ay aking pinagpapala na sa araw-araw ninyong buhay, kayo ay magkakaroon ng matatag na pananampalataya, matatag na puso. Sa Biblia, sinabi na hindi po dapat natin hamunin ng Diyos pagdating sa ating pagbibigay ng ikapu at mga dapat na handog sa Kanya. Ang pagpapala ng Diyos ay magiging higit pa sa atin pong inaasahan. Alam ng Diyos ang bawat po nating kahinaan, maging pagdating sa pera, ngunit ngayon ay ibinibigay na po ng Diyos ang blankong check na ito at Kanya pong sinasabi sa atin na atin siyang hamunin pagdating sa bagay na ito upang makita natin ang Kanyang pagpapala. Sa ngalan ng Panginoong Hesus ay maaari po nating gamitin ito upang tumulog sa Diyos. Atin pong ibigay ang ating ikapu, ang dapat na handog sa Panginoon, at makikita natin ang Kanyang pagpapala, ang nag-uumapaw na pagpapala.
sa atin pong pagbibigay ng atin pong kaloob, sa Espiritu, sa atin pong kakipag-ugnayan, maaari po nating sabihin sa Diyos, Panginoon, mahal kita. Alam mo, O Diyos, na ako ay takot na takot, puno ng mga pagdududa, may mga panahon, O Diyos, na hindi ko magawa ang dapat. Ngunit Panginoon, narito ako. Nais kong gawin ang iyong kalooban. Narito ang Panginoon na ibibigay ang kanyang pangako, katulad ng kanyang pangako sa Malakay. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, ang Diyos ay narito na seryoso sa kanyang pangako, iyong matatanggap ang kanyang pangako at bawat pagpapala sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito po nagtatapos ang ating pangumagang debosyon. Magandang umaga.